Mukhang humina na ang dating matibay na depensa sa himpapawid ng Rusya. Ang Ukraine ay nakabutas na ng napakaraming butas sa depensa ng Rusya na dapat na siguro nating tawagin itong parang kesong Swiss. Ngayon, almusal na ng Ukraine ang kesong yon. Ang mga drone ng Ukraine ay nagpapakita ng kahinaan sa air defense ng Rusya. Malaking problema ito para kay Putin habang nabibigo ang bansa niyang pigilan ang mga drone pang-atake ng Ukraine na may katamtaman at malayo ang abot. Ngayon, Ukraine na ang nanginghibabaw sa himpapawid. Sa bawat butas, mas lumalala ang problema sa air defense ng Rusya. Hinatunayan ng taong 2026 kung gaano kahina ang depensa ng Rusya laban sa pinakamapanganib na sandata ng Ukraine. Ang air defense ng Rusya ay nasisira mismo ng mga sandatang sila dapat ang pumipigil. Noong Hunyo 29, nag-post sa X ang puwersa ng walang tao ng Ukraine, USF, para ibunyag ang ilang nakakagulat na estadistika. Mula simula ng 2026, ang USF lang ay nagawang tamaan ang 100 at 74 na bahagi ng Integrated Air Defense Systems ng Rusya. Ang elements ay medyo malabo ang ibig sabihin, pero maaari nating ipalagay na saklaw nito ang lahat mula sa mismong mga air defense system gaya ng S-300 at Pansir hanggang sa mga radar na nagbibigay ng impormasyon sa mga sistemang iyon para tama nilang matarget ang mga paparating na banta. Ibig sabihin, mahigit 32 air defense ang nasisira buwan-buwan. Kaya nakakabawas ang Ukraine ng kahit isang Russian air defense unit araw-araw. Napakasama nito para sa Russia. Ipinapakita nito na ang mga drone na matagal nang nagpapahirap sa mga puwersa ni Putin ay lalo pang nagiging epektibo laban sa mga air defense system na dapat sana'y nagpapabagsak sa kanila mula sa himpapawid. Masama na ang mga numero ngayong Hunyo, patunay na malapit lang ang ating average. Nasira ng USF ang 31 Russian air defense targets noong Hunyo, na nagpapakita ng mas malalim na paglusob sa likod ng Russia at malaki ang epekto hindi lang sa Russia, kundi pati sa mga lugar na sinakop ni Putin sa Ukraine. At bilang dagdag na dagok sa alamat ng Russian air defense, ibinunyag ng USF na umabot na sa 276 ang kabuuang bilang ng nasirang Russian air defense systems mula Hunyo 11, 2025. Kagiliw-giliw ang numerong yan. Kung ibabawas natin ang 100, 74 na nasira sa unang 6 na buwan ng 2026 mula sa kabuuang 276, makakakuha tayo ng 82 air defense elements na nasira sa huling bahagi ng 2025. Sinabi namin na pinalalakas ng Ukraine ang kampanya laban sa air defense. At ito ang patunay. Tumaas ng halos 2.4 na beses ang bilang ng air defense elements na nawasak ng USF sa unang 6 na buwan ng 2026 kumpara sa huling 6 na buwan ng 2025. At isa pang bagay, ito ay mga numero lang ng USF. May iba pang unit ng Ukraine na target ang air defenses ng Russia. Kaya kahit mataas ang bilang ng USF, hindi pa rin ito saklaw lahat ng problema ni Putin sa air defense. Paano pa lalala ang mala Swiss cheese na patong-patong na depensa sa himpapawid ng Russia? Madali lang ang sagot. Hindi lang ang mga sistemang ito ang sinira ng USF. Ang mga elemento ng depensa sa himpapawid na sakop ng mga numerong ibinahagi natin ay kabilang sa pangunahing network ng depensa sa himpapawid ng Russia. Pinag-uusapan natin ang S-300 at S-400 na dapat nagbabantay sa 12-12 ng kilometrong kwadrado ng teritoryo at may radar na nakakakita ng banta mula daan-daang kilometro. Pero igit pa sa mga nababalitang kagamitan ang sinisira ng USF. Bukod pa sa lahat ng yan, iniulat ng USF na 426 mobile radar system at 3,838 mobile electronic warfare o EW system ng Russia ang nabiktima ng mga drone ng USF. Hindi din nisenyo ang ganitong sistema para sa malalaking target. Karaniwang gamit ito sa mga imbakan ng gasolina, sentro ng lohistika at iba pang maliliit na target na itinatago ng Russia sa likod ng kanilang linya. Ang mga EW system particular ay kabilang sa pinakamahalagang depensibong kagamitan ng Russia dahil kaya nilang iligaw ang mga paparating na drone sa pamamagitan ng pag-jam o pag-abala sa mga GPS signal.
Kahit sila ay tinatamaan na rin ng mga drone ng Ukraine at bawat nasirang lokal na sistema ay nagbibigay ng mas maraming pagkakataon na mapinsala ang mahahalagang kagamitan ng Russia 12-12 ng kilometro sa likod ng harapan. Isa itong bangungot na sitwasyon para sa Russia. Dito makikikita ang pagbagsak ng air defense network na dating di mapasok at alam ito ng Russia. Ramdam ng bansa ang epekto ng bagsak na air defenses. Apektado na ngayon ng kakulangan sa fuel ang 89 reyon sa bansa at mga sinakop na teritoryo dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ng Russia na dapat protektado ng air defense system. Hindi na maprotektahan ng EW at lokal na radar ang mga fuel truck laban sa mga pag-atake. Makikikita ang epektibong estratehiya ng Ukraine sa pag-atake nito sa Slavyansk Oil Refinery noon Hunyo 28 na nasusunog na ng 2 araw ayon sa ulat ng RBC Ukraine. Noon Hunyo 29. Ang refinery na iyon, 300 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine at may 5.2 milyong toneladang kapasidad ay 100% ng oil refining sa Southern Federal District ng Russia. Patuloy binabanatan ng Ukraine ang refinery na ito. Nagkaroon ng pag-atake noong Abril 27. Ganoon din noong Mayo 11. At ngayon, tinamaan na naman ito ng Ukraine noong Hunyo 28. Buwan ng tradisyon na ito sa Ukraine. Ang masaker sa langis ng Slavyansk. Walang magawa ang Russia dahil masyadong malawak ang refinery perimeter. Kaya hindi kayang lagyan ng sapat na air defense systems laban sa dagsang Ukrainian drone mula sa iba't ibang direksyon. Isa itong maliit na larawan ng problemang kinakaharap na yon ng Russia sa iba't ibang lugar. Masyado itong malaki para maprotektahan. Patuloy ding pinahihinan ng Ukraine ang depensa ng Russia sa tuwing nakakapagpabagsak ang USF ng isa na namang air defense element nila. Natuklasan ng Russia ang mahirap na aral na naranasan din ng mga kaalyado nito kamakailan. Hindi sapat ang air defense ng Russia. Balikan natin ang huling bahagi ng Pebrero at unang bahagi ng Marso. Maaring maalala mo ang panahong ito bilang ang panahon kung kailan inilunsad ng US ang Operation Epic Fury laban sa Iran. Matagal nang bumubuo ang Iran ng air defense network gamit ang mga Russian system, mga lokal na kopya nito at mga biniling air defense mula China. At ano ang naabot ng napakalaking network ng depensa ng Iran na ito? Wala itong naitulong laban sa matinding bugso ng mga missile at bombang pinakawalan ng US at Israel sa simula ng Operation Epic Fury. Gaya ng itinuro noon ng Army Technology, mabilis nakamit ng US at Israel ang halos buong kontrol sa impapawid laban sa Iran. Pagsapit ng Abril, sinabi ng US Central Command na halos 80% ng air defense network ng Iran ay naparalisa na. Mga mobile launcher na lang ang natira sa bansa dahil nasira at naging inutil ang Russians 300 at ibang depensa. Nakita rin natin ang ganitong pangyayari pero mas maliit sa Venezuela. Nahuli ng US si Nicolas Maduro kahit may depensang panghimpapawid ng Russia gaya ng S-300 at Buk M2. Ang mga depensang yon, tulad ng nangyari kalaunan sa Iran, ay lubusang nabigong pigilan ang mga missile ng Amerika na sumira sa Caracas at magbigay daan sa pagkakahuli kay Maduro. Ngayon, iba ang ginagawa ng Ukraine sa mga depensang panghimpapawid ng Russia. Pareho pa rin ang sistema ng Russia, pero may mga bagong sandatang di nila mapigilan. Gamit ng Ukraine, lalo na ng USF, ang mga drone kaysa missile. Gayunpaman, may mga pagkakatulad pa rin tayong nakikita. Hindi mapigilan ng depensang panghimpapawid ng Russia ang mga sandatang dapat sana nilang mapigilan. Habang gumagawa ang Ukraine ng mas marami pang mga drone na pang-atake para sa malayuan at panggitnang distansya, nagagawa nitong gumamit ng swarming strategy para malampasan ang depensang panghimpapawid ng Russia at makapagsagawa ng pag-atake sa mga depensa at target na dapat pinoprotektahan ng mga iyon, na medyo kahalintulad ng shock and awe campaign na nakita natin sa Iran. Gayunpaman, ito ang malaking problema ng Russia. Ang kanilang depensang panghimpapawid ay hindi talaga ginawa para harapin ang mga USF drone.
Ang mga depensang ito ay ginawa para harapin ang mga misil. Hindi na nga sila ganoon kagaling doon, pero mas nahihirapan pa sila kapag kaharap ang mga drone na hirap matukoy, masundan at labanan ng kanilang mga radar. Hindi lang problema ng Russia ito. Kahit mas mahina ang depensa nila kaysa sa kanluran, pareho lang ang disenyo ng mga sistema nila para labanan ang malalaking, mabilis at matataas na eroplanong pandigma at misil, hindi ang maliliit at mababang drone ng Ukraine. Maaring magtago ang drone sa ibaba ng direktang abot ng radar na nasa lupa hanggang sa makalapit at makapagpakawala ng kargang pampasabog laban sa radar o sistema bago ito makapaputok ng misil. Pag-usugsapan natin ang missile na depensa sa himpapawid. Mahal yon, pero mura ang mga drone. Kaya kahit na magawang matunton ng isang sistemang depensa sa himpapawid ng Rusya ang isang drone, kailangan pa ring mag-isip at magdesisyon. Practical ba na gumamit ng missile na daan-daang libo o milyon-milyong dolyar ang halaga para lang pabagsakin ang mas murang drone? O kung minsan-minsan lang magpadala ng drone ang Ukraine. Pero kung sabay-sabay na 12-12 ng o daan-daang drone, mali na ang kalkulasyon sa labanan. Mahal para sa Russia gamitin ang air defense laban sa mga drone ng Ukraine. Hindi rin naman ito gaanong mahalaga kapag ang mga sistemang yon ay nasisira na lang kung saan sila nakalagay. Ginawang butas-butas ng Ukraine ang air defenses ng Russia. Bagsak na ang mga depensa, kaya kontrolado ng Ukraine ang kalangitan sa malalaking bahagi ng mga sinakop na teritoryo at kaya nilang tamaan ang mga target sa Russia ng paulit-ulit. Pero ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa Russia? At bakit hindi magawa ng Russia ang kahit ano para masolusyonan ang mga problema? Sasagutin natin ang mga tanong pagkatapos ng paalala na nanonood ka ng The Military Show. Marami pang ganito, kaya mag-subscribe at pindutin ang notification bell kung may natutunan ka. Problema ang butas-butas na depensa ng Russia dahil bawat sirang air defense, radar o EW device ay nag-iwan ng puwang na pwedeng gamitin ng ibang drone. Parang nakaabang lang sa gilid ang mga drone ng Ukraine, handang umatake kapag inalis na ng USF ang mga natitirang harang. Nakita na natin yan sa Slavyansk. Kahit noon, malaki ang pasilidad, kaya may mga puwang talaga. Pero may iba pang halimbawa ang USF. Noong ika-27 hanggang ika-29 ng Hunyo, tinarget ng USF ang iba't ibang lugar sa sinakop na teritoryo dahil sa kanilang kampanya laban sa depensa ng himpapawid ng Russia. Sa Crimea, winasak ng USF ang isang Pantsir-S, isang air defense system kasama ang 2 radar, isang ST-68 at isang 48 Ya-6K-1. Podlian, maganda ang naging kombinasyon doon. Kinailangang wasakin ang mga air defense system para bigyang daan ang Ukraine na makapagpabagsak pa ng mas marami. Kasama sa mga tinamaan sa 3 araw ng pagkawasak, ang fuel tank railcar sa Crimea. Sa Zaporizhia, winasak ng ika-400 at 12 Nemesis Brigade ang 2 tangke ng gasolina at isang imbakan ng pampadulas ng Russia. Sinira ng mga operator ng ika-3 Batalyon ng ika-400 at 14 Magyars Birds Brigade ang isa pang fuel tanker sa parehong sektor. At ang mga drone na pinalipad papunta sa rehiyon ng Bryansk sa Russia ay sumira ng isang tren na ginagamit ng Russia para suportahan ang kanilang mga tropa malapit sa hangganan ng Ukraine. Pumunta tayo sa Kherson, kung saan winasak ng ika-20 Separate Unmanned Systems Brigade ng Ukraine ang isang harbor tug na bahagi ng logistical na network ng Russia. Nagiging posible ito dahil nawalan ng maraming air defense ang Russia. Nagkakaroon ng mga puwang dahil tinatarget ng Ukraine ang air defense na nagbabantay sa mga target o aerial corridor na gustong daanan ng kanilang mga drone. Pagbagsak ng depensa, bumukas ang daanan at umatake ang Ukraine. Paulit-ulit, nang paulit-ulit, nang paulit-ulit. Nangyari lahat ng pag-atake sa 3 araw. Noong 2026, nakita natin na malaki ang itinaas ng Ukraine sa kanilang mga estratehiya ng pang-atake sa mid at malalayong distansya. At lahat ito ay dahil sa pagbagsak ng depensa sa himpapawid ng Russia. Noong Hunyo, sinabi ni Defense Minister Mikhailo Fedorov na nadoble ng Ukraine ang matagumpay na pag-atake lampas, 50 kilometer mula sa harapan noong Mayo kumpara sa Abril. Ang pagdodoble na yon ay bahagi ng tuloy-tuloy na pagtaas na nangyayari simula pa noong umpisa ng 2026. Noong Hunyo 22, iniulat ng ISW
na nasa tamang landas ang Ukraine para maabot ang 210 intermediate range na pag-atake laban sa Russia na naitala noong Mayo. Sa ulat ng ISW, umabot ng Ukraine sa 145 pag-atake noong Hunyo. Di pa tiyak ang bilang ngayong buwan, pero malamang lalampas ito sa 200. Hindi rin mas magaling ang Russia sa malalalim na pag-atake. Ayon sa UNM, nitong Hunyo, tinamaan ng Ukraine ang 11 oil refinery at 8 military plant sa Russia. Ilan dito ay inatake ng higit 1 beses. Nakita natin na tinarget ng Ukraine ang mga pasilidad sa loob at paligid ng Moscow na dapat pinakamahigpit ang depensa sa Russia. Pasalamatan natin ang Swiss cheese. Ang USF ang gumawa ng mga butas, tapos ito at iba pang drone ng Ukraine ang nagtulak ng unmanned aerial vehicle sa mga butas. Siyempre, nasa sentro ng lahat nito ang Crimea. Kahit kahanga-hanga ang mga pag-atake sa loob ng Russia at sa iba pang mga okupadong teritoryo, karamihan sa ginagawa ngayon ng mga puwersa ng drone ng Ukraine ay nagsisilbi sa mas malawak na estratehiya para ihiwalay ang Crimea at bawiin ang illegal na Inangking Peninsula mula sa kontrol ni Putin. Marami sa mga tinatamaan ngayon ng Ukraine sa Crimea at paligid nito ang naging posible dahil sa USF at kanilang kampanya laban sa depensa ng himpapawid ng Russia. Maaring hindi tinamaan ang tawiran sa Kerch Strait at mga ferry na winasak ng Ukraine roon kung wala ito. Matagumpay ang kampanya ng Ukraine laban sa mga fuel trucks sa Crimea dahil maraming butas ang depensa ng himpapawid ng Russia, kaya malayang nakakalipad ang mga mid-range drone sa mga sinakop na lugar. Idagdag mo pa dyan na ang mga depensa ng himpapawid na ito ay hindi talaga ginawa para harapin ng mga drone sa simula pa lang. Kaya nagkakaroon ng tiyak na kapahamakan na pilit na ipinapalasap sa mga mananakop ng Crimea. Idiniklara ang state of emergency sa Sevastopol, Crimea dahil sa drone attacks ng Ukraine at krisis sa gasolina. Nabuo ito matapos sirain ng USF ang mga depensa ng himpapawid ng Russia sa ilang buwan. Pero mas malaki pa ang problema ng Russia, hindi lang dahil sinisira ng USF ang daan-daang air defense system o dahil hindi ito dinisenyo para sa ipinapadala ng Ukraine. Ang mas malaking problema ng Russia ay hindi na nito mapunan ang mga butas. Bawat butas na ginagawa ng Ukraine ay nananatili na lang doon o kaya naman ay napupunan lang ng Russia sa pamamagitan ng paggawa ng panibagong butas sa ibang bahagi. Dahil dito, hindi na nakakakuha ang Russia ng dagdag na air defense systems. Inilarawan ng Center for European Policy Analysis o CEPA ang depensa sa impapawid ng Russia bilang butas-butas na sa isang artikulo noong 3 ng Hunyo. Tinukoy nito ang drone strike ng Ukraine sa St. Petersburg sa araw na yon, binanggit na hindi bababa sa 50 drone ang nakarating, umikot muna at saka tumama sa iba't ibang target tulad ng isang Russian Corvette at mga tangke ng langis. Sabi ni Seba, umaasa pa rin ang Russia sa EW kahit may AI-powered drone ang Ukraine na kayang lampasan ito. Ang burokrasya kasama ang pangangailangang paulit-ulit na ilipat-lipat ang kakaunting air defense system ay nagdudulot ng mga puwang na nakikita natin gaya ng epekto ng Ukrainian drones. Ang pagpupursige ng Ukraine at pagdami ng drone attacks ay nagpakita ng kahinaan ng depensa ng Russia na nauhuli sa teknolohiya, kaya kaunti lang ang magawa nila rito. Hindi nga kayang gumawa ng Russia ng mas marami pang air defense systems na mayroon sila ngayon. Hindi rin nila kayang gumawa sa dami na kahit malapit man lang sa bilis ng pagkasira ng mga sistema at radar na ginagawa ng Ukraine. Sabi ni Komandante Charger ng 413 Unmanned Systems Regiment ng Ukraine, hindi makakuha ang Russia ng microchip na kailangan para sa kanilang missile at radar. Dahil sa kakulangan ng supply, sobrang mahal nito. At kahit magbayad ng milyon-milyon sa manufacturer, hindi agad magkakaroon ng air defenses dahil sa kakulangan ng microchip. Walang device na basta lagyan mo ng pera ay bibigyan ka na agad ng microchip para sa anti-aircraft missile, sabi ni Charger. Pwede ring pasalamatan ng Russia ang dahan-dahang epekto ng Western sanctions. Hindi imposible para sa Russia na makakuha ng mga chip na kailangan nito. Pero bihira itong mabili ng direkta. Kaya napipilitan ng Russia
na magbayad sa mga ikatlong bansa ng mas mataas para sa mga chip na mas matagal dumating. Dahil kailangang ipadala pa ito sa iba't ibang panig ng mundo para makaiwas ang Russia sa mga sanction. Ang problema na pinagsama pa ng laki ng mga swarm ng drone ng Ukraine ay nangangahulugan din na naubusan na ngayon ang Russia ng mga missile para sa air defense. Iniulat ng CBS News noong Hunyo 17 na kulang na ang Russia sa 300 missile interceptor at posibleng umabot pa ito sa ibang air defense system. Kahit hindi winawasak ng USF ang mga sistemang iyon gamit ang drone, marami pa rin sa mga ito ang kulang sa missile para mapigil ang isang swarm. Dahil sa laki ng Russia at pangangailangang protektahan ang mga sinakop na teritoryo, maiintindihan mo kung bakit tinawag ni Shipper na manipis ang air defense network ng Russia. Hindi na sapat nun pa at lalo pang nabawasan ng sirain ng USF ang depensa ng Russia. Kaya naging parang Swiss cheese na at tuloy pa rin ang USF sa paggawa ng butas. Hindi ito panahon para kampante. Sa ikalawang kalahati ng 2026, mas marami pa tayong makikita kaysa noong una. Ngayon, mas madaling maabot ang mga refinery, depensa sa himpapawid, lohistika, at pagtitipo ng tropa kaysa dati. At habang itinututok ni Putin ang lahat ng kanyang pagsisikap sa isang kampanya, sa harapan na hindi maganda ang takbo, patuloy na magpapahina ang Ukraine, na iniiwan ang likurang bahagi ng Russia na walang depensa. Mas matinding unos ang darating sa Russia at hindi rin naman maliit ang inabot ito sa ngayon na yung 2026. Nagpakawala ang Ukraine ng malaking pag-atake na halos natakpan ang araw sa Russia. 800,000 na target ang nawasak ngayong 2026 pa lang habang patuloy na binabago ng Ukraine ang labanan. Panoorin din ang aming video para sa detalye. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe at i-ring ang notification bell para mapanood pa ang iba naming video tungkol sa pagbagsak ng Russia sa Ukraine. Salamat sa panonood!